Welcome back sa Panahon TV. Ngayong umaga po makakasama natin si Pag-asa Weather Forecaster Mena Mendoza para bigyan tayo ng update sa lagay ng panahon. Good morning Mr. Mendoza, at bilang unang katanungan, patuloy nga po natin binabantayan ito nga si Bagyong Ining na nasa loob pa rin ng ating boundary. Base po sa inyong data, ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito? Magandang umaga din, JC, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa ating update para sa Bagyong si Ining, ito yung huling namataan natin sa layong 265 kilometers, hilagan silangan ng Basco, Batanes. Sa kasalukuyan, may taglay na lakas na hangin pa rin umabot sa 140 kilometers per hour at may mga pagbugso naman na umabot sa 170 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin na ang Bagyong si Ining patuloy na tatahak sa direksyong hilagang kanluran sa bilis na 17 kilometro kada oras. So yan nga po, napanatili nito nga si Bagyong Ining ang kanyang lakas at bahagya ng mga bumilis naman ang kilos nito. So kailan po ba natin inaasahan na lalabas ito sa ating area of responsibility? Kung patuloy na hindi magbabago ang direksyon at bilis nitong si Bagyong Ining, inaasahan natin na lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. So yan po, ulitin lamang natin, posibleng mamayang gabi o kaya naman bukas na madaling araw ay tuluyan na nga makalabas ito nga si Bagyong Ining mula po yan sa ating area of responsibility. Ngayon po Mr. Mendoza, meron po ba tayong nakataas na gale warning? Ano po ba ang magiging kondisyon ng karagatan natin? Para naman sa ating mga kaibigang mangingisda, mapanganib pa rin ang pumalaot dito sa buong karagatan ng Luzon. Napakalaki pa rin ng mga alon sa nasabing mga baybayin, kaya't pinapaalalahan natin mga mangingisda na huwag gumawi sa nasabing karagatan. At bilang panghuling katanungan na lamang po, ito po bang si Bagyong Ining, pinaiigting pa rin ba niya itong hanging habagat o yung southwest monsoon? Ano po ba ang magiging lagay ng panahon base po sa inyong 5 AM weather forecast? Para naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to, dito sa Batanes Group of Island, patuloy pa rin nakataas ang ating signal number 2, kaya tinaasahan na sa nasabing lugar patuloy pa rin makakaranas masungit na panahon na may maalong karagatan. At dito naman sa Calayan at Babuyan Group of Island, nakataas pa rin nating signal number 1, kaya tinaasahan na magpapatuloy ang mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Samantalang dito naman sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng Luzon, patuloy tayong makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng ating habagat na posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kanluran at gitnang Kabisayaan, patuloy sila makakaranas ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulo-pulong pagkidlat pagkulog. Sa Silangan at sa Silangang Kabisayaan at dito sa Mindanao, patuloy sila makakaranas ng mga pulo-pulong pagkidlat pagkulog o yung mga panandalian nating pag-ulan na dulot ng local thunderstorms. Ulitin lamang natin, ngayong araw po posibleng makaranas pa rin ng mga pag-ulan ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi pa po ng Luzon. Kaya naman patuloy po dapat ang pag-monitor sa kondisyon ng panahon. Maraming salamat po Mr. Mendoza, at dito na po nagtatapos ang ating programa. Yan po ang mga nakalap nating impormasyon ngayong umaga. Stay updated sa lagay ng panahon, bisitahin lamang ang aming official social media accounts and website. Ito po ang Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.